Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Pipila ka nananaw sa basketball game final sa Mandawi, naglinabayay og plastic bottles. Mga wala makapalit sa baratong bugas nang hinaot nga maapil sa programa. 65 anyos nga babaeng pasahero nga mobiyahe paingon sa Dubai, wa mahinayon sa paglarga. Ug mga police station sa Cebu Province gi-cluster aron daling makatabang atul sa piniliay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gihangop sa mga tao ang tag 20 pesos nga kilo sa bugas nga napalit sa mga tao kagahapong adlaw. Apan aduna say mga nagmahay kay wa di ay sila maapil sa saad. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagmaya ang mga tao nga sa katapusan matilawan na gyud ang baratong bugas. Nadugay man apan natinuod na gyud. Nahuwasan sila nga way baho og siguradong madawat sa ginhawaan ang bugas. Labaw sa tanan, dako matod pa og matabang sa pag-inat sa ilahang budget sa pagkaon. Punta magpadayon ni ang 20 kilo sa bugas. Okay. Ikaw sir, kasi kasultan nimo. Nagpasalamat ko sa mga maghatag sa mga bugas. Salamatan ako dako kay first time pagid ko nga nakapalit og 20 ang kilo. Nalipay lang po, sir. Nga, sigaw sa gisaad ni Presidente Bongbong Marcos, karon nadayon na yun. Napulo mo. Pwede sa 20 yun, pwede sa 20 kilo. Okay. Daghan ba yung pamilya? 500 kamasakong bugas ang gibaligya kagahapon sa rollout sa 20 pesos matag kilo sa bugas sa Cebu Provincial Capital. Kung adunay nalipay, nausay nagmahay sama ni Rosalinda nga misulay kuno sa paglinya apan tungod kay way aiding dala, gibalibaran siya. May na lang unta kuno ang usa ka gatos ka pesos nga iyang giandam makapalit na og 5 ka kilong bugas nga ikatak ang sa ilang kaldero. Anaara sila daplin sa kalsada nagpuyo kauban ang mga anak ug ang mga apo. Pagpanglabada ug pagpamasura ang ilang pangita. Palit ka sa tag 20 pesos ka kilong bugas. Wa laki. Di may pa tagaan. Nilinya kagahapon dito. Oh, nga adto jud ko niya pagkahuman ni gibalibaran mi kay kuan kanang ilang tagaan kay katong PWD ra. Naabtan usab nako kining duha ka managhigala nga nagtupad sa pagpaniudto. Wala usab sila mga balay. Sa pagpamasura usab sila nagsalig pagpamalit og bugas. Apan tungod kay wa sila makapalit sa baratong bugas, nagmantinil una sila og tinakos nga kanon nga tag 25 pesos apil na ang sudan. Mukapin sa kilo na unta sa bugas kung nakapalit sila. Wa mo dayay di pakita gud, wala nakapalit. Si Ramel nakapalit itong 20 pesos ang kilo. Asa mo ko na? Dito ko na dapita. Kunya? Niya sa gibaligya sa kuwapod. Niya baligya tulong ang kilo pila sa 60. Norte. Yan baligyan ako, 200. So nakalinya dahil siya dito, nakapalit dahil siya dito sa 20 pesos ang kilo? Oo. Kaya ito mga kaigsuunan nga naakaroon diri sa daplin sa kalsada, no? Dako na unta alang kanila ang tag 20 pesos nga matag kilos bugas. Apan, di sila makapalit tungod kay wa sila'y ID nga required alang sa mga maka-avail sa programa Pabratos Bugas sa gobyerno. Sa pagpatuman sa Pibenting Bigas, meron na o PBBM a fulfilled promise. Katulang unang anaa sa vulnerable sector ang makapalit sa baratong bugas. Mausab kini ang ikasakit sa mga homeless nga walay ikapakita nga ID nga nagmatuod nga sakop usab sila sa mas kabus pa kaysa nakauna sa pagpamalit sa baratong bugas nga gibaligya sa kagamhanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nadakpan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ang lalaking pasahero sa barko human makuhai og iligal nga drogas. Gikan sa Baybay Leyte ang 23 anyos nga sospek ug padung sa dakbayan sa Sugbo. Ang drogas gisulod sa metal box nga gisuksok usab sa iyang hawak. Apan nataga kini dihang mibangon atul sa pagdunggo sa barko sa Pier 3. Nakita sa tripulante sa pantalan ang metal box ug nasuta nga adunay sulod nga crystalline substance. Hinungdan nga mitawag sila sa Philippine Coast Guard nga mausab ang nanawag sa PDEA 7
ug gisikop dayon ang lalaki. Moabot sa 5 ka gramos sa gidudahang shabu ang nakuha gikan sa suspek nga gibanabanang nagkantidad og 34,000 pesos. Katambayayong sa PDEA ug PCG ang Cebu Port Authority ug Maritime Police. 65 anyos nga babaeng pasahero sa Mactan Cebu International Airport nga paingon unta molarga sa Dubai, wa mahinayon human nagisi ang iyang passport. Samtang giswipe kini sa usa sa mga staff sa usa ka airline company samtang anaa siya sa check-in counter. Siluan Mayrundina sa report. Niani og kapin sa 3,000 ka mga shares, kapin sa 2,000 ka mga reactions ug kapin sa 700 ka mga comments ang post sa OFW nga si Faith Pamsola niadtong Abril 24. Sa post, iyang gibutyag nga padung untang mularga sa Dubai ang iyang 65 anyos nga inahan nga si Mavelyn Ann Sulib niadtong Abril 24 sa buntag. Apan wa kini mahinayon, human nagisi ang passport sa iyang inahan, dihang giswipe sa machine sa usa sa mga staff sa airline company ang passport sa iyang mama. Giswipe niya og kaupat yun nga gisunod-sunod gani yun. Anak 1 2 3 4 anak pagkahuman ibarog siya dito siya sa likod sa iyahang counter, ibarog siya dito niya iningon din siya nga, ma'am gawasa mo ma'am, hulatan mo dito, tawagon ra ka. Pero ma'am nga ngano ka niungot sa machine, di ba binukatan man sa tao ngano niungot sa machine, first swipe wala ni read, second swipe wala ni read, mao gisunod-sunod niya og swipe para in case ma-capture sa scanner, di ba? Og wala ni read first time, second time, di ba lino ta siya lain machine, ngano i-take risk man niya ang passport sa tao, di ba? Nga official legal document man. Ang mga staff sa naaswing airline company igo lang matud pang nagsorry ug misaad nga tabangan ang iyang inahan nga si Mavelyn nga makakuha og bag-ong passport. Mayo 6 ang birthday sa iyang inahan nga si Mavelyn ug adto unta kini mag-birthday sa Dubai uban sa iyang mga anak. Nahuna na mo, dili na guro siya maka-birthday din ready na gud tanan ma'am, nag-book na ning hotel para party niya, mga regalo niya. Kunya sayo no sa sakrata yung ingon nga, ay sorry ma'am, sige kanang tibira i-rebook ra namo, kami ra mo bayad sa passport, pero it's more than that man good ma'am no, di ba? Apan hangtod kaganihang buntag, wala pay nahatag nga update ang airline company kabahin sa bagong passport sa iyang inahan ug sa pagparibok sa iyang flight. Nakig-alayon na usab kanila ang Operations Department sa Mactan Cebu International Airport ug mipasabot sa hitabo human sila nakahimo og investigasyon. Ang Department of Transportation mipasidaan na sa mga airline staff nga posibleng mag-atubang kini og sanksyon kung mapamatud-ang tinuyo ang pagisi sa passport sa 65 anyos nga babaeng pasahero. Samtang gikalipay ni Faith ang maong kalambuan, apan nasagmuyo siya kay human miluwat og pamahayag ang DOTR, natangtang na usab ang iyang post ug adunay misway pag-hack sa iyang social media account. Around 4 or 5 p.m. Dubai time, ipang-report, naka-receive ko notification na my post has been reported and kanang nag-violate ko. So feeling na ko mga anak ko mga friends, basin like mas report na ila. Ang naaswing airline company, wa pay giluwatang pamahayag hangtod sa pagkakutlo ning balita. Apan karon lang yung hapon, nipada og mensahe si Faith Pamsola sa RTV Balitang Bisdak ug nipahibaw nga nanawag na ang taga DFA nga ready for pick up na ang passport sa iyang inahan nga si Mavelyn. Nanawag na usab kanila ang taga Cathay Pacific Philippines ug misaad nga sila ang moabaga sa tanang cost sa new passport ug new visa ug sa rebooking sa flights. Ug ila na usab nga giimbestigahan ang hitabo. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang usa ka gidudahang miyembro sa New People's Army sa hitabong engkwentro tali sa militanting grupo ug sa mga militar sa barangay Humay-Humay, Gihulngan City, Negros Oriental kagahapon sa buntag. Na-recover ang wa pa mailhin patayng lawas sa gipahigayong clearing operation. Matod sa Gihulngan Police, na-recover gikan sa patay ang usa ka M16 rifle ug mga bala niini. Apil usab ang mga personal nga kagamitan ug mga subversibong dokumento. Samtang-samda ng usa ka miyembro sa Philippine Army sa nihisgutang engkwentro. Tungod sa maong engkwentro, temporaryong mihikling ang mga apektadong residente sa lugar. Padayon pa ang assessment sa CSWDO kung pila gayud ang mga apektadong residente. Gisuwayan pa si GMA Integrated News nga ma-interview ang barangay kapitan.
Press encounter na clearing ang mga tropa sa gobyerno na ihimo sila at pursuit sa mga other playing members sa CTGs. Gikatahong nakadawat og death threat ang usa sa mga mayoral candidate sa Lapu-Lapu City. Gikumpirmar ni Lapu-Lapu City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga nagpa-blatter pa ni adtong April 28 sa alas 3 sa hapon sa Police Station 2 ang naasoy mayoral candidate human kini makadawat og text message sa pagpanghulga. Matod ni Torres, giimbestigahan na nila ang hitabo ug ipasubay na nila sa taga-cybercrime unit ug sa NCC ang posibleng nahimutangan sa tao nga nagpada sa text message sa pagpanghulga. Hinuon gidasig sa Lapu-Lapu City Police ang maong kandidato nga makig-coordinate kanila sa mga lakaw niini ilabi na sa iyang pagpangampanya aron mahatagan nila og seguridad. Samtang gitatausab ni Attorney Anjanet Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga di pa kini mamahimong basihan nga malakip na ang Lapu-Lapu City sa mga dapit ubos sa yellow category sa election areas of concern. Standing order sa ato ang city director bisag unsang iyahang partido, administrasyon o oposisyon, ato agi na siyang i-secure kay within sa atong EOR ato yung sigurohon nga wagi may tabo within the span of election period. Siguro murag nabaguan lang siya. Anyway, that is reported naman niya. Ako siyang giingnan na ayaw lang yun paglakaw nga murag siya lang ba niya. Dapat tanang niyang political activities just like meeting, rally, magpa-inform yun sa office. Mga police station sa probinsya sa Subo ang gicluster alang sa dinaliang pag-ugben sa puwersa kung gikinahanglan sa mga silingang istasyon. Ano ang report ni Femery Dumabo? Sama na lang ang Talisay City Police Station mo ay magsilbing command center sa mga maglangkob sa quick response team nga mo responde kuno galing adunay election-related incident nga mahitabo sa lungsod sa Minglanilla ug Cordova. Mato di Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag nga lakip ang SWAT team sa Talisay City nga magsilbing QRT sa ilang cluster. Our SWAT personnel who will be deployed to either Minglanilla or Cordova kay divide man mi into sectors no ang whole Cebu province, so there will be our respective QRTs. Samtang iyang gipahibaw nga 100% na nga andam ang Talisay City Police alang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan atol sa mayo 12 nga piniliay. Sugod ugma full blast na ang deployment sa kapulisan sa Talisay City para sa piniliay. Adunay mga police personnel nga magbanos-banos sa lugar din i-secure ang mga booth nga mga automated counting machines kun ACM. Sa dakbayan sa Talisay, matod sa Talisay City COMELEC nga ugma na mga booth ang ACM sa syudad. So we are in constant coordination with our election officers and other stakeholders and other and the local government unit to make sure that we will be having a peaceful and secure elections 2025. Atong Contra Brigade Desk is activated na siya sa ato ang police station and the PCPs. And then for the actual D-Day na, ang Contra Brigade Desk na to is near the canvassing center na. Samtang sa lungsod sa Minglanilla, ang police personnel ang gipaubos kagahapon sa seminar sa Minglanilla Election Officer kalabot sa mga dos and don'ts sa kapulisan atol sa piniliay. Di padayag na usab sa kaandam si Police Major Arieza Otida, ang hepe sa Minglanilla Police alang sa election security sa lungsod. Command system nga ako ang kanang prepare gyud and in case of any eventuality. So right now I'll be having a staging area wherein I'll be checking in all these components from the traffic, the MDRMO, the BFP, the BGMP, Coast Guard, the AFP, and the PNP as well. So magtinabangay mi for this election process. Samtang ang City of Naga Police Station ang magsilbi usab nga command center sa cluster nga langkuban sa ilang police station ug sa lungsod sa San Fernando. Ang lungsod sa San Fernando ang usa sa nabutang sa yellow category sa election area of concern. Mato di Police Lieutenant Colonel Verninio Nosirali nga wa may problema nga nitumaw may labot sa piniliay sa dakbayan sa Naga ug sa silingang lungsod apan di usab sila mukumpiyansa. We have already identified the 22 voting centers. We have also identified the personnel who will man those voting centers. We have QRTs also, or the quick reaction team.
It will be from our station, City of Naga Police Station, and it will be stationed in the City of Naga Police Station, but it will cover also the municipality of San Fernando. Oban ni Cleofer Lumayag, ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mitumaw ang kagubot kagabi sa championship game sa Mandawi City Inter-Barangay Basketball Tournament kung diin naglinabayay og botilya sa tubig. Atong sayran ang detalye niini sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses, nagkalamok-lamok kining mga supporters sa magkaatbang nga teams o barangay sa basketball match kagabi sa Mandawi City. Samtang dunay clarification ang City Hall, taliwa nining pangutana tungod kay ang basketball game kining mga aktibidad gihimo pipila ka adlaw na lang sa di pa ang eleksyon. Sa pagtingog na sa buzzer sa championship match sa Inter-Barangay Basketball Tournament sa Mandawi, didto na milanog ang lain-laing emosyon sa puno kaayo nga sports complex. Midaog ang barangay Alang-Alang batok sa barangay Paknaan sa Seniors Division o sa mga players nga nag-edad 22 pataas. Apan dungan niini ang pagpanglupad usab sa mga mineral water bottles. Mga iko, officiating ka rin. Okay, official na ito rin. Mga iko rin sila. So sa kapunto, gibadlong sa announcer ang mga tao. Matod sa uploader sa video, wala ra hinuoy sinong bagay nga nahitabo. Na-control ra dayon ang lamok-lamok kay naay mga pulis sa venue. Hindi na ito makontrol emotion sa crowd kay murag na daog na, murag na, it's just part of celebration po. Something like announcer, murag happy ang pika side, yung daog, and the other side that is murag something ano bro. Wala man, actually, ang game is successful dito. Ang Mayor's Cup Inter-Barangay Sports Tournament gilusad niadtong Marso 9 ug ang championship sa lain-laing divisions gihimo kagahapon lang. Kay pipila ka adlaw lang kini sa di pa ang eleksyon, nakapangutana ang COMELEC kay do na may mga lagda. Walay appearance sa politiko, ikaduha, walay involved with the sportsmen of public funds intended for that very purpose. If there is man any, dapat kailangan there must be exemptions from the government on the sportsmen of Santa Cruz. Para sa certain intent nga, no man involved. It's all about wellness. Anara na siya. Because in the very first place, if you look at it on the stricter side, may pumagunang basketball after election. Anong imoon maging sa election period? Isip tubag, matod sa City Administrator Attorney Jamal Kalipayan, tinuig nga kalihukan ang Mayor's Cup uban sa lain-lain pa nga mga aktibidad para sa umaabot nga fiesta sa Mandawi karong Mayo 8. Ang syudad ang migasto niini ug walay private expenses nga gigamit. Dugang sa City Hall says bukas alang sa tanan ang kining mga aktibidad sama ni atong paliga. Apan mausab ni nga nanambong sab dunay mga politiko kuno nga mitambong sa kalihukan apan giklaro sa dakbayan nga bukas man kini sa tanan kung dunay politiko man gidili man sab ang partisan activity sa sulod kay gipaninguha gyud nila nga dili masagulan og pamulitika kining maong kalihukan. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga Department of Education Supervisor Official Condeso sa Lapu-Lapu City, uban ang ilang mga support staff, gipaubos sa orientation sa COMELEC, Lapu-Lapu City. Gituki nila ang gimbuhaton sa mga DESO ug sa mga support staff sa Matag Voting Center. Ang DESO mao ang in charge sa Matag Voting Center. Babay, mahinungdanon ka magpa-cancer screening na. Kini ang tema nga gilusad sa Department of Health ug sa pakigalayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cervical Cancer Awareness Month.
Gihimugatan sa mga eksperto sa panglawas nga angayang seryosohon sa mga babay ang pagpahiling sa mga doktor aron malikayan ang cervical cancer nga gihulagway nga treatable kung madali sa pagsusi. Matud sa mga doktor nga adunay mga nangamatay tungod sa maong balatian kay uwahin na dihang nagpahiling ug wala na matabang. Samtang gikatakdang mupahigayon og lantern walk ang DOH ug BSMMC sa May 18 nga gipahinungod sa mga inahan nga giisip nga suga sa pamilya. During our maternal mortality reporting, we see a lot of cases dying of cervical cancer in the late stage. Daghan pa gyud ang hesitant to undergo screening, and we have to understand that early detection really makes a difference in the treatment of cancer. Nagmingaw ra ang unang adlaw sa amnesty program alang sa mga nanga-impound nga mga sakyanan sa Mandaue City. Karon ang day 1 sa bagong hugna sa implementasyon sa maong programa. Tinguhan niini mahatagan og tsansa ang mga tag-iya nga i-claim ang ilang dugay nang na-impound nga sakyanan. Inay sa adlaw-adlaw nga bayronon sa storage fee, 1,000 pesos na lang ang isettle sa tag-iya. Hinuon giklaro nila nga bayaran gihapon ang tanang pending nga mga fines o violation sa tag-iya. Karong adlaw wala pay mi-claim sa mga sakyanan. Apan matud sa team, aduna nay gamayng una nang nag-inquire kabahin sa maong amnesty program. Gisukod ang katakos sa kapulisan sa pagresponde sa mga worst-case scenario nga mutumaw sa mga dagkong kalihukan, ilabi na ang umaabot nga eleksyon. Samtang nagpadala og 51 ka mga pulis ang PRO7 didto sa Mindanao aron mutabang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa gipahigayong Civil Disturbance Management Competition sa Police Regional Office 7, gipakita sa mga CDM teams ang ilang katakos sa pagresponde sa mga panghitabo nga gikinahanglan ang ilang kahanas. Gilangkuban kini sa RHQ, Lapu-Lapu City Police, Cebu Provincial Police Office, RMFB o Cebu City Police Office nga nagpakita silang kasnapi og systematic nga formation sa pagtubag sa krisis sa peace and order. Apil sa gipakita nila ang pagsulbad sa kagubot nga mugna sa mga tao nga gihulagway nilang magdala og kasamok. Dinhi masukod ang ilang abilidad sa pagpahapsay sa kagubot, din magamit usab nila ang maximum tolerance. Taliwa sa maayong lakin lang tanan, mipatigbabaw ang mananaog nga mao ang Cebu City Police Office, gisundan sa Lapu-Lapu City Police ug ang third placer mao ang RMFB. Is to see to it that our personnel are ready. Sabi nga ni Atty. Pobe, everybody must be ready physically, emotionally, and mentally. Sapagkat itong ating trabaho, kailangan talaga matatag ang ating mga tao, bawat isa. Kinang inyo nakita ang performance sa ipahigayon nga Civil Disturbance Management Competition. Din ipakita karon sa ato ang kapulisan ang pagresponde nila sa worst case scenario nga posibleng mutumaw sa maabot eleksyon. Samtang ipahigayon ang send-off sa 50 kapulis gikan sa rehiyon nga moabag sa pagpatuman sa peace and order dito sa Mindanao, ilabi na sa Basilan diin sila madistino. Andam silang tanan, di lang sa peace and order implementation kundi apil na sa pagserbisyo isip Electoral Board kung gikinahanglan. Napaubos na sila sa training sa COMELEC alang sa naasoing tahas. Ang magiging role nila doon sa Mindanao ay yung special election board na gaganap doon sa mga polling centers kung saan hindi supisyente yung mga teachers. And at the same time, kung hindi naman sila magagamit doon as SEB, makukonvert sila into a peacekeeping unit. Ang original namin na na plano is contingent area. Contingent PNP sila dito sa Region 7. Pero kaso lang nangangailangan doon because of the peace and order condition sa area, tama lang talaga na mararapat na sila doon. Kasi ready na sila eh. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Malantaw na ugmang adlaw Sabado, May 3 ang ikaduhang hugna sa biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 sa GMA Integrated News. Hisgutan niini ang report kabahin sa sapat at abot kayang pagkain sa hapagkainan. Kumustahon ta ang mga kahimtang ug problema nga gisagubang sa mga mag-uuma ug mananagat. Makauban sa biyaheng totoo si Rafi Tima alang sa iyang special report nga magandang trabaho at kabuhayan. Alang sa mga buot balikan ang Part 1, malantaw kini si GMA Integrated News YouTube channel. Muabot sa dulan 1,300 ka mga military personnel sa 8th Infantry Division sa Philippine Army ang nagparehistro alang sa local absentee voting kun LAV sa Eastern Visayas. Ang Commission on Elections ang mipahigayon sa absentee voting sa 19 ka mga unit ubos sa 8 ID Area of Operations. Iristino ang mga sundalo gawa sa ilang rehiyon atol sa election week. Matud ni 8 ID Commander Major General Adonis Ariel Orio nga giawha gayud nila ang ilang mga personnel nga gawa sa ilang tahas pagproteher sa nasod ug sa mga tao. Gihismusgan usab ang kaimportante nga mahimong parte ang mga sundalo sa pagpili sa mga musunod nga mga magdumala sa pangagamhanan sa nasod. Nanaad usab ang kadagpuan sa 8ID sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa national midterm and local election period. Fantasy meets fashion, kini ang eksena sa Miss Universe Philippines 2025 national costume. Mirampa ang 66 ka mga kandidata, sulob ang ilang gipasigarbong mga costumes nga inspired sa Philippine mythical creatures. Adunay maladyosa ang costume, aduna say makahahadlok apan nagpabiling ang kaanyag sa mga kandidata. Gidungan niini ang charity gala nga gitambungan sa reigning Miss Universe title holder ug Continental Queens. Atol sa kalihukan, mi paambit og awit si Sparkle singer Patrick Quiros. Present usab ang pipila ka mga kapuso officials nga gipangunahan ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Mga kapuso, karong gabi ina mahibaw-an ang bagong Miss Universe Philippines 2025 ug malantaw usab ang delayed telecast niini si GMA ug GTV karong Domingo alas 8 sa gabi. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.